not operating under any law when you arrested Digong, dinala mo siya sa Villamor Air Base, at isinakay mo siya sa eroplano. Dahil ang procedure, arrest, iaharap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan yung warrant, titingnan yung procedures in accordance with the law ng Pilipinas kung nag-comply. At ikatlo, doon magre-request si Digong ng interim release. Karapatan niya yun, nakalagay dito. Nirespeto nyo ba? Kayong mga sundalo at mga pulis, sinong nag-utos sa inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Remember, Duterte is still innocent. Because he's not convicted. Pero tinraton ninyo siyang convicted. Is that correct? Duterte will be returned. Okay? If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naiintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Malinaw ang pagkakadiscuss ko dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry because everything that happened is a fruit of a poisonous tree. Everything that happened has no legitimacy. Ergo. Diba? Tama? Yung mga ano dyan, law professors. If something is a fruit of a poisonous tree, the proceedings leading to that something is what? Basic yan, di ba? Basic yan sa law. If something is a fruit of a poisonous tree, and what happens to the proceedings leading to the something? Void. Illegal. Not accordance to law. Parte ito ng law. Dapat hinirap nyo si Duterte in front of the competent judicial authority. Nakaligtaan. Either nakaligtaan nila dahil high or hindi nila binasa yung batas. Pasensya na. Ganyan talaga mga noise. Yeah. Okay. I-share nyo i-click share, ayan, sa lahat ng mga taong gustong matuto nang hindi kayo ginagawang mangmang ng gobyerno ni Bongbong Budolero. Okay, i-share nyo na po, ayan. Ano ba, nandito na ba lahat ng noisy? Kung nandito na po ang lahat ng noisy, pakitype po present. Okay, again, magkakaroon tayo ng class attendance. Present na ba lahat ng noisy? Present na ba lahat ng noisy? Kung present ng mga noisy, pakitype po present. Ayan. May matutunan naman kayo. Okay? Yung mga nagsasalita dyan, wala sila alam sa international law. Lalo na yung hey Daria. Okay. Alam mo, eto lang makikinig kayo sa akin. Okay? Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay? Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasabihin ko sa inyo ito. Mag-agree sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito parate sa accused. Yung karapatan ng accused talaga, sinisecure talaga yan. Always remember that. Because no one can be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And that applies in the ICC. Ang ICC, it's simple an extension of common criminal law principles sa buong mundo. Okay? So, kasama yan, yung principle na yan, na the rights of the accused will be respected at all times, all throughout the proceedings. Because ang standard ng criminal law ay, anong standard ng criminal law in order for you to be convicted? Ano?
proof beyond reasonable doubt. Hindi lang proof beyond reasonable doubt, kailangan the entire proceedings has been fair. Okay? Ngayon, merong rules. Okay? May rules of court. Yung mga lawyers dyan, makinig kayo. Alam nyo ito, huwag tayong magmaang-maangan. Kahit yung mga din dyan na, hindi ko na sabihin, pero may kapitbahay ako na nang molesta siya ng estudyante niya nung 80s. Charot. Anyway, meron yung rules, di ba may rules of court nga tayo eh. Papaliwanag ko lang kayo sa Pilipinas ha. And this applies to all criminal, in all jurisdictions. Yung procedural fairness, ibig sabihin, the entire procedure, dapat irespeto ito. Dapat, kasi nga dinideprive mo yung tao ng liberty eh. So dapat, meron kang justification kung bakit may dideprive yung liberty ng tao, and dapat ito ay compliant sa kanyang karapatan. Okay? Lalo na accused pa lang eh. Duterte is still an accused person. Hindi po to proof, hindi pa po siya convicted. Kaya, yung buong karapatan niya applicable. Okay? Only when you are convicted that your rights are actually curtailed. That's very basic principle in criminal law. Kaya naman mga law din dyan. Don't use your emotions. Use your logic. Okay. Now, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari. Okay? Eto, malinaw na malinaw sa inyong lahat ang nangyari. Kayong mga pulis, makinig kayo. AFP, makinig kayo. Okay? I-share nyo ito sa mga sundalo ninyong kasama. Dahil yung commander-in-chief ninyo, inabuso kayo. Hindi sila nag-comply sa arrest proceedings mismo ng ICC. Ikaw, Enrile, makinig ka. Okay, may mga pa-comment pa ka pa na international law. Hindi mo naman alam yung international law. Enrile, makinig ka nang may matutunan ka. Diyos mio. Okay. Eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay isinakay sa aeroplano at inilabas na sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita nyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig ka, Enrile, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. Enrile, itong international law. Makinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1? Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps
to arrest the person in question.